Good evening, magandang gabi sa ating mga regular na tagapakinig at bagong tagapakinig. No? Sabado na naman, 7 o'clock to 8 o'clock ng gabi, Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. We have been here since for 50th 5 ba natin? years. Since 2020. And kami po ang original na Seniors. co-hosts. Pero sinasalitan kami ng other team sa PRRM na si Kai at si Berna. Pero balik muna kaming 2 beses ngayon, panahon ng eleksyon, mga seniors. Ako po si Eda La Torre at ang kasama ko rito. Si Tita Girly. Yes, so good evening po. Last Saturday, pinag-usapan natin ang eleksyon na hindi pa mangyayari. Ngayon, pag-uusapan natin ang eleksyon na nangyayari na. Ganap na. At titingnan natin ano ngayon ang pagtingin natin dyan, ano ang matututunan, at anong hahanguin nating aral sa mga susunod. Pag-asa. Okay, pareho ang title ng ating episode, Between Honesty and Hope. Sa pagitan ng pagiging makatotohanan, tanggapin ang katotohanan, mapait man o mahirap, but may pag-asa. Pero yung pag-asa dapat hindi ilusyonado, hindi suntok sa buwan, kundi grounded. Yeah. So between honesty and hope. So this Saturday po, nakalagay dyan sa ating slide, what have we learned from the election results at mga kwento. At tayo natutuwa sapagkat nagkaroon kami ng conversation kahapon, no? Sa matagal naming kaibigan, kapanalig. At we deserve better couple. 2 seniors rin po. At mamaya ko ikwento, the third couple ay nasa States ngayon. Si Doc Eddie Dorotan at si Oyen Dorotan. Pero ang second couple po ay si Jerry Bulataw at si Sally Bulataw. At ang first couple naman po ay ang inyong lingkod, si Ed De La Torre at si Tita Girly. So, ang tanong natin what have we learned? What lessons? Pangalawa, as seniors, what do we want to share to the younger generation? Siyempre, mahalaga yun, no? And more important, lahat nag-uusap na agad, katatapos lang eleksyon. Paano ngayon ang 2028? Pag-usapan po natin yan. 3 taon. Oo, anong plano? paghahanda? Kasi isa yun sa eleksyon. Ngayon pa man, maghanda na. Okay. Pero nais nating balikan yung ating slide lesson to remind us. Ganun rin, tinanong natin, between honesty and hope, natuto na ba tayong mga seniors? Ano ang hamon nating mga aral? At sabi natin, dahil ang nangyaring eleksyon, 4 level May Senado, may party list, may Kongreso, may local government unit. And I remember, Girlie, di ba, sabi natin yung Senado. Anong feeling natin nung last Saturday? Kasi sa mga survey, sabi, makatsambang makapasok si Bob Aquino, but all the rest talagang persa na lang ng joke nila ni Harry Roque, persa ng kadiliman at kasamaan na or pro-administration candidates and for lack of better, pro-Duterte opposition candidates, no? Parang walang inisip, walang makakapasok dyan. Pagpipilian na lang yung nag-uumpugang 2 higante. Although, sabi nga nung iba, hindi ka makasigurado kasi ang iba dyan baligtarin, no? So, yun ang Senate. Sa party list naman, medyo may konti tayong increased hope, di ba? Kasi maganda ang kampanya ng Akbayan, maganda ang kampanya ng mamamayang liberal. At hindi lang dahil nagkakampanya, kundi meron silang parang first nominee na medyo kilala at nirerespeto. Sa Akbayan ay si Shell Docno, anak ng batikang senador na si Jose Jocno. At sa mamamayang liberal o ML
ay si former Senator Laila De Lima na talagang ikinulong ng matagal, malaya at ngayon ay tumakbo at pinalad na pumasok both ang Akbayan Spectacular at ang Mamayang Liberal. Babalikan natin 'yan. Tapos pangatlo sa Kongreso, wala tayong masyadong napag-usapan nun, Walang masyadong napag-usapan. Tapos Maikli lang kasi yung Oo. panahon para lahat ay pag-usapan. Kaya pumunta rin agad tayo sa ilang LGU LGU. kasi nga kami po pareho, member po kami ng Galing Pook. Ngayong hapon nga ho, annual assembly ng Galing Pook na ang focus ho, magagaling na lokal na pook, magagaling na lokal na gobyerno sa probinsya, sa siyudad, sa bayan at sa barangay. Kaya yun ang ngayon kami ho ay siyempre pauminhin ay paborito namin kasi dalawa ang pinicture natin. Ang isa sa San Narciso, Zambales sapagkat magkumare tayo. Si Mayor Lorraine Abad Sarmiento na tumatakbo for re-election. At sabi natin, sana naman. Kasi nanalo siya minsan, natalo sa susunod. Ngayon, bumalik, nanalo, sana naman may second term at third term. The other naman na napakalapit sa aming puso at pagkakaibigan, yung third couple sa three couples na we deserve better. Si Dr. Eddie Dorota ng Irosin at kanyang may bahay na si Oyen Dorota na taga Batangas pero at kumakampanya sila talagang uphill sabi nila. At titingnan natin anong resulta at anong maliksyong nakuha nila ron. So, pwede na tayo magsimula, Carly? Okay, go and Oh, have our second couple. hindi pa, sa huli yan. Ganun ba? Oo. Akala ko ngayon na Between agad. Honesty and Hope, Part 2. Ah. Yung dati, before the elections, ano ang Ngayon, Honesty and Hope? post. Ngayon, post-elections, kasi ka-official proclamation lang kanina Sige na, ng kasi mga baka winning natututo senator. sila. Okay, punta na tayo sa una. The results, honesty muna. Good news. Woo! Dalawang set of posters ho ito. Sa sentro, yung nanalong dalawang senador na everyone says, pitik-pitik pa sa survey, hindi makapaniwala, hindi inaasahang mananalo. No? At hindi lang simpleng mananalong pasang-awa. Si Senator Bam Aquino, number 2. Grabe. Nakakatuwa yung number, lahat may 5. Oo. At si Kiko Pangilinan naman, number 5. Grabe. Yung top 6. Ngayon, at ang Akbayan naman, mamaya discussin pa natin, aparte, number 1 with 3 seats. At interesting yung kwento na si Heidi Mendoza, first time, walang partido, walang pera, puro volunteer. Ang taas ng nakuhang mga boto, mas mataas pa sa ibang mga artista, sa ibang mga veteran. So in the main po, pag pinagsama mo ang resulta ng Senate at party list, parang hope. Ganun ba sa tingin mo, Girlie? Oo naman. Kahit papaano, sa laki ng mga nakuha nilang boto, meron talaga tayong sinasabing hindi bobotante, kundi matatalinong botante. Okay. Kasi dati, iniinsulto daw ang mga boboto, mga bobotante. Ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin yan kasi lumalaki na yung agwat ng dapat ay inihahalal at hindi inihahalal. Okay. At ang maganda pati po dyan, yung sabi, and for us seniors, malaking bagay yan kasi na ang isa raw dahilan, hindi naman the only reason, na dahil humugos ang maraming kabataan na aktibong nagampanya. Kasi rare ho sa midterm elections, normally mga 70% na ng voters ang bumoto. Ngayon, over 80% ang bumoto. Hindi lang tayo sigurado na ilan ang kabataan, ilan ang hindi. Pero ang isa yun sa hypothesis na this reflects the vote
At sinabi rin nila na kahit na sinasabi nung 22 na, ay, nawala na yung pink vote. Oo, okay. Aba, bumalik sila. Nagkaroon May ng visibility uli ang pink vote. bagong buhay. So puntahan naman except same principle except iba namang party list. Same thing, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, wala lang diyan si Heidi. Poster naman ito ng ML. Mamamayang Liberal na, well, si Kiko Pangilinan po ay Liberal Party. Si Bam Aquino na dating Liberal Party, nagtayo na ng hiwalay na party, yung kilusan na nagkakaisang Pilipino yata, no? At ang first nominee po ng Mamamayang Liberal ay si Laila de Lima. Ang second po ay si Teddy Bagilat, dati ng gobernador, congressperson ng Ifugao, Katutubo, at si Erin Tanyada, kilala rin pangalang Tanyada, taga Quezon, na dati ring congressman. And siguro, for confession, transparency. Si Teddy Bagilat po ay secretary po ng board ng PRRM at si Erin Tanyada po ang aming bagong chairperson. Siya po ang humalili sa kanyang ama na si Bobby Tanyada na dating senador bilang chairperson po ng PRRM. Pero ganun rin po, first time po pumasok ang ML party list, nakakuha ng isa. Bagamat ang akbayan mas veterano yun, nakakuha ng 3. At again, si Bam at si Kiko pareho namang dala ng akbayan at ng ML. At gano'n rin si Heidi, dala-dala rin, no? Kasi hindi na naman ho sekreto na yan, tapos ng eleksyon, 'di ba? Malinaw kami ho ni Girlie, kaya mas Dapat 2 puso natin. Oo nga, sabi nga nun kay Heidi Mendoza, Heidi. sana 2 ang puso ko kasi ang party list isa lang ang pwede. Isa para sa akbayan kay Shell at isa para kay Laila sa ML. Pero ang mas mahalaga, first, siguro lesson, experience. If you still remember, maalaala pa nyo kaya, nung gabi ng May 2022, na rumatsada ang bilangan, ay nako, yung unit team ay sinabing overwhelming at yung si Lenny was a poor third or poor second, no? So medyo nakaka-down. Ngayon naman, 'di ba, ang feeling natin, ano ba, Girlie? Medyo Umaarangkada na. knock naman. Meron namang movement. Kaya Merong pagbabago. Kaya Okay. hope. Hindi Balikan natin static. yung slide natin. Masasabi natin, balikan natin po. Magsimula muna tayo sa hindi nanalo sa bilangan. Pero first time at grabe, over 6 million. Nung una nga sabi mga 8 mag-8 million pa. pa. Hindi, ang mahalaga diyan, wala talaga siyang makinarya. Sa Pilipinas, kapag wala kang pera at wala kang makinarya, 'di ba 'pag minsan iniisip, nuisance candidate 'yan. Gusto lang niyang maging kilala, pero hindi naman talaga siya seryosong Kandidato. tatakbo. Pero hanga kami kay Heidi kasi napaka-visible niya sa social media. Araw-araw hindi na nga ata siya natutulog, kasi everyday may 3 lagi siyang post 'pag merong Talaga. bumabati sa kanya, pinapaliwanag niya yung kanyang posisyon. Mm. At malinaw, at wala siyang patlang. Basta tuloy-tuloy, araw-araw kung 30 days siyang nangampanya, isipin mo, i-multiply mo yung 24 hours for 30 days, hindi na ata siya kumakain, natutulog. At ang dami niyang volunteers, yun ang Yung nakakatuwa. volunteerism. Kasi kung wala kang makinarya at first time mong tatakbo bilang senador, ilang rehiyon yung tatakbuhin mo, ilang probinsya yung pupuntahan mo, ilang mayor ang kakausapin mo, ilang governor. Kasi hindi puwedeng tao-tao lang yung magha-house to house ka. Sa karanasan ng maraming, politiko, kung wala kang makinarya at wala kang pera,
mangampanya ka na lang, maging campaign manager ka na lang ng mga mahuhusay na kandidato. Para nalalaman din nila ano yung pakiramdam ng mga taong boboto. Yun yung isang lesson na naiintindihan ko na kapag hindi agad tumatakbo ang isang dati ng naging senador o congressman at nagiging campaign manager, pinapag-aralan nila may bago ba akong matututuhan dito. Sabagay si Bam noon campaign manager nung Lenny, ano. Nina Lenny. Pero gusto ko idagdag, Oh. so far tulad ninyo po, Mm. binabasa natin, pinapakinggan natin kanya-kanyang analysis. Maliban ho dun sa youth vote, no? May ang comment nila positively na we can learn from. Ang messaging ni Bam at ni Kiko, simple pero credible, no? Kasi pwede kang mangako ng lahat. Pero kung minsan, lalo na tayong mga aktivista, no, ang rami-rami nating issues, naguguluhan. Si Bam, marami pa ring issue in the main, pero edukasyon, edukasyon, edukasyon ang focus niya. Maliban sa underneath it, yung good governance, kasi malinis naman, walang reputasyon na nangungutakot. Hindi rin naman O, yung pera ng pera bayan. bayan, bantayan, bantayan. Atin yan. Kaya napakasimple at yun naman ang naging contribution niya hindi lang sa Pilipinas kundi sa United Nations, no? Tapos si Kiko naman, Oh. pagkain. Wala. Yung ako, kukyutan ako dun sa approach ng akbayan. Kasi sabi nga ng iba, pagmahal mo, akbayan mo. Pero ang punto ho yun, hindi simpleng tayo-tayo, kundi nag-reach out sila, nakipag-alyansa sa iba-ibang grupo. Yun ang sabi nilang natutunan rin ng akbayan. Kasi dati po, lahat kaming galing ho sa tradisyong aktivismo. May pagka namimili lang ng kausap. Ang gusto natin puro at dalisay ang mga kapanalig. Ngayon, willing tayong makipag-ugnayan sa iba't iba. Kahit hindi kumpleto ang pagkakaisa, naghahanap tayo ng points of unity. Isa yun sa nabanggit ng iba. Pero binanggit rin nila na nag-benefit at kaya nakalusot hindi lang lusot kundi mataas si Kiko at si Bam sa Senado. Dahil nga sa banggaan ng yung polarisasyon ng BBM-led administrasyon at Duterte-led opposition na siyempre may partisano yan, talagang makikipagpatayan. Pero ang mas rumami, sabi, ayaw na namin puro bangayan at bakit hahatakin nyo kami dito, wala ba kayong pwedeng pagkasunduan para sa bayan at para sa atin lahat? Parang hilahan sa politika. Nakakapagod din po yung tug of war. Kasi meron kang mga tunay na pangangailangan. Pero kung yung lalaban para sa bayan lagi nagbabangayan, parang ano ba yan? Kakapagod na rin. No? Oo. So ganun rin ho ang mensahe rito na although sabi nga hindi maiwasan, biro mo ka-elect lang ni Laila at ng ML at ng Akbayan, Helen, tinawagan na agad sila ng Speaker of the House na kasama kayo sa prosecution panel ng House sa gagawing impeachment laban kay VP Sara. Kaya abangan ang usapin ni ano ba yan? Bagong araw na. Kaya binabash na sila ng mga trolls Nakakaano din naman. Wala pang isang linggo at today pa lang naman na proclaim na parang gano'n na agad yung laban na ihaharap sa taong bayan. Parang sa tansya ko, hindi yun makakatulong pa rin. Well, yan talagang kanina nga, hindi ba, napakinggan natin yung interview, even sa campaign manager ng administrasyon, sabi niya, sa totoo lang sinabi ko na sa kanila, hindi ko lang masabi nung panahon ng kampanya, ay nako, tatamaan ng ating mga senatorial candidates dahil magre-react ang mga tao doon sa unang-una yung i-impeach, then pangalawa yung pag-aresto ng ICC kay Duterte, bagamat hindi ating plano, pero yung timing. So, nagpahiwatig ng kanilang sama ng loob at sa tingin ay kinakawawa nyo kami. Samantalang before that
pabagsak na yung pagtingin lalo na kay VP Sara dahil nga sa issue ng confidential funds, di ba pa? So, marami yung diskusyon, maraming sisihan yan, ganun. Pero sabi nga natin, sa ating point of view, kaya pinapakinggan natin, inuunawaan natin. Pero hindi yun ang pangunahing Pero away yun na. nga, pag-set mo ng agenda for the SONA, anong sasabihin mo? Yung impeachment? Parang ang gulo naman. Okay. So, yan po ang unang pasakalye ng dalawang senior na nag-iisip sa nangyari na. Pero in the main, kita natin, hope. Pero realistic ho tayo na marami pa. Kasi hindi naman tayo ang nagtatakda ng diskurso at labanan. Sa ngayon, ang main nagbabanggaan pa rin ay ang Marcos-led administration. Sa totoo at lang, Duterte-led. parang ayoko nga Oops. masyado yung ganong tug of war na laging issue na lang araw-araw. Sa tingin ko, mas marami pa ang mabibigat na issue na dapat pinag-uusapan ng madla. Punta na nga tayo doon. Tama ka. Oo. Good news naman. Sa lokal naman. Well, ang ganda nito. Perfect. Tandem kasi si Lorraine, ang amin pong panalangin manalo sa San Narciso, nanalo siya. Si Doc Eddie naman na si Erosin, natalo siya. So, tingnan natin yung dalawang nangyari. Well, magsimula muna tayo rito po. Si Lorraine nga, at yun ang inilagay natin yung picture ng kanyang asawa, kaibigan rin naming matalik, si Rene Sarmiento, na dati hong COMELEC. Pero wala hong ginawang influensya o ano man. Basta sarili niya talagang kaya. Pero ang mahalaga, sila rin, nabanggit natin last time, nanalo siya first time, second time dahil nga in-increase niya yung taxes for income, ay nagamit na issues laban sa kanya. So, she learned from that, kayod uli, nanalo. Katapos ngayon, second term, nanalo ulit. Ay, maraming salamat. Talagang nakakataba ng puso po. Hindi pa ho namin siya natatawagan hanggang Facebook. Congratulations lang. Anong masasabi mo? At saka, babaeng mayor. Ano ba, girlie? Siyempre, nung una pa natin siyang nakikilala, hindi pa nga siya noon fully blown leader. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang siya. Nakita na natin na, talagang itong ating kaibigan na yun, malayo ang mararating. Naku, Yeah. talaga. Kaya yung anak po namin, ipinangalan namin si Lorraine. Okay. Kay Lorraine. Kasi isa rin ho yun sa leksyon ng mga iba't ibang analyst. Kung minsan dinidiscuss partido, ideolohiya, posisyon, issue. Ang sabi nila, yung relasyon ng relationship. Ay sa ating mga Pilipino, many levels yan. Kumbaga sa TV stations dati, kapamilya, kamag-anak, kapuso. Kadiwa. Hindi natin kasi hindi abstrakto ang ating inihahalal Tao yan. At ang tinatanong, sabi nga, yung isang buod ng psikolohiyang Pilipino, yung kapwa. kapwa. Kaya yun dapat ang isang nakikita natin na napaka powerful na value ng mga Pilipino, yung pakikipagkapwa tao. Yan. At sa lokal nga, sabi nila, sa national, mahalaga yung messaging, medyo big issues, yung personality matters, pero ang paglokal, hinihingi performance At saka relationship, yung sabi yan, may connection ba tayo? Malalapitan ba natin yan? Nakikinig ba yan? At pangalawa, kung nasa pwesto, may na-deliver ba yan? At yun namang nangangako, makaka-deliver ba yan? So, may mas malapit sa buhay, pangangailangan ng tao, ang pagpili nila ng iboboto sa local governance. Okay. Punta naman Ngayon, yan ang tayo good news. Punta naman tayo sa... Hindi naman exactly bad news. O naman, honesty. Mayaman pa rin sa Aral. aral. Never lose. Magsisimula ko Kaipuhan magdara, sabi nito. Ako po ay si Ed De La Torre, Pangulo po ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. Nagkakilala po kami ni Dr. Eddie Dorotan o tawag ko sa kanya ay Doc Eddie sa Galing Pook Foundation.
Ito ho yung nagbibigay ng pagkilala, ng parangal sa mga magagandang proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan. At ilang dekada rin kami nagkasama riyan. At nalaman ko dati pala siyang isang award po. Talagang may case siya. Ako puro NGO, bagamat nagkaroon ako ng trabaho sa TESDA noon. Pero si Doc Eddie pala talagang aral sa karanasan. Paano mamahala sa lokal, sa Erosin mismo. Ngayon, pagkatapos niya, akala ko magre-retire na siya at mag-aalaga ng mga apo. Pero sabi niya, medyo hindi niya mapahindian yung tawag sa kanya ng kanyang kababayan, Dok, try again, purbahan mo uli. Kailangan namin ng bagong pamamahala sa amin. Kaya last minute talagang sabi niya, sige, kailangan maglingkod pa rin kahit senior citizen na tayo. Tapos sa kwento ho niya, grabe, iniikot niya lahat ang mga barangay. Sabi niya, talagang kahirap pa ng mga tao. Saka, ang rami pang may sakit. Bilang doktor, iniisip niya. Kaya sabi niya, hindi na pwedeng itong pa-personal-personal. Kailangan ayusin ang sistema ng pamamahala para ang mga tao ay tutulungan ng tuloy-tuloy at hindi pa patsi-patsi. Ako'y nananalig po na sa kanyang malawak na karanasan, karunungan, pero higit sa lahat, kanyang pusong talagang mapagmahal at handang maglingkod. Si Doc Eddie po, wish ko lang po kung ako'y butante riyan pero papanalangin po at kahit paano gusto kong mag-contribute po ng aking masasabi na sana po si Doc Eddie Dorotan ang maging susunod na mayor ng Erosin. Hindi ho tayo magkakaroon ng pagsisisi, hindi ho tayo masisipayo sa ating pag-asa at pangarap sapagkat natitiyak ko po na yung kanyang katatagan, karunungan at higit sa lahat ho, yung puso niyang mapagmahal at mapaglingkod sa kanyang kababayan, lalo na sa Erosin, ay talaga hong papatunayan niya. Sana po, Doc Eddie, mananalangin tayo ng gusto at kikilos para ikaw ang maging susunod na mayor ng Erosin. Maraming salamat, Doc Eddie. Sabi ni Doc Eddie, kay buhat. Grabe ano, pero siyempre, panalangin tayo sana. Kasi biro nyo, naikot niya ang lahat ng 22 barangay twice at nagagamot pa. At pero sa katapusan ho ay natalo. Tapos ang maganda ho, nagsulat siya Nagmuni-muni siya. nagmuni-muni. Oo. At dalawa ang pwede kong basahin po. Unang-una yung ang tanong niya how to lose an election. So ang tanong kasi realistic siya, mahal ang election. Ano kaya sabi niya, hindi yun lahat nag-a-apply sa kanya, pero sabi niya sa Erosin, ito ang nangyari palagay ko, kaya kaya ako'y natalo. May saying dati ho si Sun Tzu ba yun na pag naglaban ang dalawa, yung natalo hindi dahil malakas yung kalaban kundi sa kanyang kahinaan. Yung nanalo hindi dahil sa kahinaan ng kalaban kundi sa kanyang lakas. Kasi ito, magmuni-muni niya, saan posibleng nagkulang, nagkamali sa kanyang kampanya. Sige, pwede. At nagpadala ho siya, hindi natin ipapaliwanag lahat, pero sinabi niya, unang-una binanggit niya parang Lenny rin ito, sabi niya, mahirap manalo kung ikay magdedesisyong tumakbo bisperas na. Oo nga. Kasi nga sa totoo lang po, hindi niya original iniisip na tumakbo. Nakita niya pangailangan, pero last minute ay talagang kahit marami may gusto iba, kaya sabihin sa mga Pilipino may sinasabi pa, nakapangako na ako sa iba at saka paano yung makinarya mo, ganyan. So isa yun, sabi niya, may problema, decide to run 30 minutes before the deadline. Pangalawa, run alone. Tumakbo siyang independent. Wala ho siyang vice, walang walang mga konsehal, wala siyang partido. At isa yun sa binanggit ni Girlie sa akin. Alam mo, kung yung katapat lang niyang mayor na kandidato, kaya niya sa tingin kasi hindi naman masyadong taga ron, pero anak ng
gobernador ay hindi na-realize yung Mas power malaki. pala ng gobernador ay Ang gustong pinatakbo. hindi lang, binuhusan ang Oo. Irosin sapagkat nga hindi siya tinuturing na kaalyado. Mm. So, to run alone, medyo mahirap. Pangatlo, di siyempre, run without thinking of your financial resources. Mm. Hindi naman sa tatapatan mo yung Kalaban ayuda mo. at saka bayaran. Pero sabi niya, you need money also. Although ang laki ng bagay, isa kwento natin yung volunteers niya. Pang-apat, we must, sabi nga niya, you must not judge yung silence ng mga tao na sila'y para sa'yo kasi baka sila'y nahihiya or natatakot takot. dahil nga lalong-lalo na hindi lamang yung voters o kundi yung kanyang isang mga barangay na susuporta sa kanya. Pangatlo, pangsusunod po, sabi niya, yung surveys kahit paano, di ba, may Meron pa debate, rin. may papel yun. Oo. At pang-anim, ano kayo, seryosohin niyo ang papel ng mga barangay officials. Not because they're officials, pero kung matagal na sila riyan, kapado nila yung mga tao. At pangalawa, yung mga botes isipin ay nako, pag sikap ay diyan at yung hindi kandidato niya ang binoto ko, hindi ako tutulungan. So mga ilang immediate lessons lang po na kahit maganda ang ating intensyon, maganda ang ating record, at maayos tayong mag-communicate, may mga praktikal na pangangailangan. Kaya nga, ang usapan ngayon ng mga progressive at reform-oriented, ngayon pa man, planuhin na natin. Pero more important, pwedeng dadaan yan sa debate, sa decision, dapat magde-decide. Mahirap yung ibang style ni na Digong noon. Hele-hele bago sa totoo lang planado na. Planado Kunwari na. lang magpipilit sila. Pretending lang. Sa kina Leni at sa marami iba, tunay na reluctant at hindi nagpa-plan. Madaling sabihin yan, mahirap pong gawin. Pero itong picture ho na ating sinama rito, may maganda rin hong nagsulat sa kanya na isa niyang volunteer. Ang pangalan ay Barog ba? Basta wag mo na sabihin yung Wag na, pangalan. pero ang maganda ho, may sinulat ho siyang para kay Doc Eddie na parang sinasabi niya, ano naman ang nakuha niya sa kampanya na para bagang may dumadaloy na spirit, pag-asa, yung hindi masyadong sabihin nating dramatic, pero still sa tingin niya at sabi nga ng mga ibang nakabasa, may epekto dito sa volunteer na ito na baka in the future isa siya sa magiging kasama sa mga magsisikap na magkaroon hindi lang sa Irosin kundi sa ibang mga bayan at sa ating bansa ng mas Basahin mo mga ng leader. konti. Basahin natin ng konti po. Galing talaga si Girlie. O sige. English lang po pero tinan mo naman poetic Sabihin halos. mo na. Some friendships are like gentle rivers, quietly flowing, steady in their grace, and life-giving in their presence. My friendship with Doc Eddie is one such river. It did not begin with noise or fanfare, but through shared footsteps in dusty barangays, long talks under campaign tents, and the silent strength of a man who carried not just the weight of his name, Dorotan Huy Kilala, but the hopes of many. He's no stranger to accolades. Dr. to de Barrio, galing po Hall of Famer. He has been honored in many cases. Graduate pa yan ng Harvard. But Doc Eddie walks like a man in worn slippers. Parang tsinelas, And always stopping to listen, to laugh, to care. In a world where some wear their medals like armor, he wore his medals like invisible threads sewn into the sleeves of his service. During the campaign, I saw not just a candidate, but a servant who never forgot how it felt to kneel beside a sick child,
to comfort the weary, or to plan for a town's tomorrow with nothing but courage and compassion. I saw a man who healed not just with medicine, but with presence. He lost the elections, yes, but only in the way a candle loses to the sunrise. No. The vote may have not gone his way, but he lit hearts and inspired minds. And if Erosin turned its back, it turned away from a chance at something rare, a leader who never stopped being a human first. In my heart and in the hearts of those who truly know him, Doc Eddie is not a name we simply remember. He is a light we continue to follow because that kind of light is never extinguished and it will shine again, brighter. From Barog, one of his key volunteer Galing staff. ah. Ang galing, Barog. Nako, felt na felt. No? Yes. Ano pang masasabi natin after that, girlie? Well, Lapit-lapit. Doc Eddie will never be defeated. Mm-mm. In the hearts of his constituency and in the hearts of many whom he has served as Galing Pook executive director for 14 years. Mm-mm. And he has served as a mentor ng maraming LGUs and maraming winning programs of Galing Pook. His light is ever expanding and radiating. Mhm. So this is not a losing campaign. This is just the start of his brilliant advocacy for good governance. He walks his talk. Siguro lang just to balance it, alam naman natin, ganun rin ang sinasabi. If you look at maraming local government officials who won, talaga namang outstanding. Siyempre, lagi inisip na si Vico sa Pasig, na ang kalaban ay isang kontratista na nagtapo ng pera pero wala. Si Joy Belmonte, no? Si Mayor Magalong sa sa Baguio. Si Evelyn Uy. Si Evelyn Uy na mula sa Dipolog Dipolog. sa Dapitan. Marami po. Kaya nga sa Galing Pook na sabi ko kaming miyembro ni Girlie, kung minsan pag Si- nadi-discourage sa national, Pa si Lagman. si Crisel naman sa Congress naman, Congress. na dating premiado ring mayor ng Tabaco Tabaco. City, ay ngayon siya ang congresswoman na nag-take over ng vacated seat ng kanyang tatay na si Ed. So, depende nga anong titingnan mo. Pero compared sa dati, at least may City. Ng ay, yung si Isabela City Basilan. ng Isabela Basilan. Okay. Galing ho. Nanalo rin yung kanyang asawa, si Mujib, Mujib. bilang gobernador ng Basilan. So, may mga bright spots naman po. Pero sabi nga, we have to balance lessons sa nanalo at lessons ng pagkatalo. At unang-una, binanggit si Girlie sa huwag nating sisisihin basta-basta ang mga botante, lalo na hindi bumoto sa atin. Pag-usapan, ano ba talagang dahilan kung bakit sila bumoto sa iba kaysa sa iyo? May problema ba ikaw or may pangangailangan sila na hindi mo pwede agad tugunan? So, practical rin mag-isip yung mga yan sapagkat sabi nila, 3 taon ito. Baka sa pwede kami, mahihirapan kami. Buti kayong mga NGO, may trabaho pa kayo, professionals kayo, ganyan. Okay Paano na. yung mga medyo 7:30. mas hirap-hirap? O sige, Okay. pito naman tayo si Girlie naman talaga. Alam mo naman, Minamadali ako Father Ed, pag nagsimula na ang homily, tuloy-tuloy na yan. Ang Ano? communion. Mm. Ay, dinner time na. Pero siguro to wind this section up, Yeah. sabi ko lang ng in general po, dahil pag midterm and for those seeking re-election, people will always judge you sa inyong performance. So, kung wala naman silang pagpipilian at karamihan ng mga congressmen, marami rin may unopposed, iyo pa rin. Or hindi lang sila boboto, passive. Pero kung meron, baka dun bumoto. So ang tingin yung vote ngayon, like lalo na kay Bam at Kiko sa party list, may rin yan, may expression na may criticism at dissatisfaction sa performance overall ng administration. But no, may gusto ko idagdag Ano? May na-pick up ako kay Ano? Shell Joc. Yung Nang issue tinanong siya, ikaw ba ay ay opposition. automatic na oposisyon?
Ang ganda ng sagot niya, ako po ay issue posisyon. Depende sa issue ang aking posisyon. Marami tayong criticism, kaya nagiging oposisyon. Pero kung maayos naman ang paghawak ng gobyerno sa issue, pwede tayong makipagtulungan. Kubilang, particularly sa malapit sa ating po, sa West Philippine Sea, okay naman ang posisyon ni BBM. Ay di pwede tayong magkasundo. Kumpara mo sa oposisyon sa kanya nung mga pro Duterte na pro China. Ano? Okay. So, alalahanin po natin, remember, word for the day, issue position. Okay, tuloy na tayo ngayon. Ayan na, ang amin hong second couple na kaibigan, si Sally Bulataw at si Jerry Bulataw ay naging mga 2 oras kalahati kami nag-usap. Sabi na, pwede bang i-record yung ilang mga views nyo at ipapakita natin ngayong gabi. Kaya thank you ho Sally, thank you Jerry. A few minutes lang po ito, si Sally muna, tapos si Jerry. Ang tanong namin, where is the hope? Ano naman ang reality at anong iniisip mo moving forward? Let's listen muna kay Sally. Okay. Ngayong election, ang daming nakakatuwang nangyari. And I think yung pinaka-hopeful na nakita ko ay isa yung mga dating pink klawan, no? Whether sa probinsya o sa pamilya namin, ay tuwang-tuwa sila. No? Halimbawa, yung maliit na grupo ng Kabatuan volunteers in our small town. Wala naman silang connection sa national. But they continued, no? And they're super proud na napanalo nila sila Bam, sina Kiko, 1 and 2 yata sa bayan namin. Ganon, no? The other one is, yung isa kong apo, no, na sabi nung natalo si Lenny, Lola, ano i-explain ko sa anak ko? And then I just sent him one poster and said, nanalo pala po tayo. Yung parang kinoconsider nila na victory. So, because of that, I think that it's very hopeful and the youth are doing their part. You know? And, however, syempre, we have to be realistic. And it's not enough. It's not enough the euphoria na finally nanalo din tayo, tipong ganun. Because it requires a lot of organization, exposure of our candidates, of our yung mga gusto nating manalo, mga ganyan. Kailangan silang ma-expose in their communities. Kasi even if kilala na, kung kulang yung connection to the community, it will not be enough. So that's one reality that we need to deal with and work on right now. I still hope that 2028 is very promising, no? If we do that kind of work, the spade work, which takes longer than just campaigning. And we should learn from Vico, for example, na no tarps, no big meetings, puro resibo lang. Ito po yung napangyari natin dito sa ating Latuan. So that's part of the reality. And so, what can we do for the future? I think lahat tayo may puhunan eh. No? Having come this far, lahat tayo may dadalhin doon sa paghahanda na yon. We can capitalize on the hope that was that had a resurgence during the election. We will also get in with open eyes that there are things that we need to deal with, but to be broader in our collaboration, that's very, very important, I think. So, mahirap ba yun? Honest ba yun? It's both. No? So, who are the groups who may be quite distant from us right now? For example, may nakausap kami sa Kamuning Market, Taylor, no? And he was explaining bakit siya maka-Duterte, no? We need to be able to listen to them with respect and reflect, no? What is it that they're looking for? No? Tapos paano nila maiisip na yes, meron mga tayong mga gusto. Halimbawa, mga dynasty, gusto natin kasi malapit tayo sa kanila, no? Tipong ganon. Pero kung hindi yun
nagmumula sa talagang tunay na service sa tao, we should learn to begin to question. That's it. Ang galing ng ano, no? Ano masasabi mo sinabi ni Sally? Yun din ang sasabihin ko. Naku. Hindi, malaga i-connect niya yung usapin ng ano, yung establishing Yeah, connection and broader than yung iyong ano. Tama. Tapos maganda yung sinabi niya na siyempre iba na yung may resibo ka eh. No? Pero hindi natin maiwasan eh, kung bilang wala pa, di paano credible yung iyong magiging pangako. Kung sa lesson ni Doc Eddie, may alyansa ka rin sa mga may record na rin. Kasi hindi ba by saying yun, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi na yung sarili mong record ang nagde-define ng sarili mo at pagtingin ng tao sa iba, kundi sino ang mga kapanalig mo, sino ang kaalyado mo, sino ang katropa mo. Yun na lang siguro at lipat naman tayo kay Jerry Jerry. Bularao. Number 2 si Bam Aquino, galing. Number 5 si Kiko Pangilinan sa Senate. Sa party list naman, number 1 na Akbayan. At nakapasok ang ML, first try. Ang galing ng nangyari para sa akin. Pero on the other hand, ang daming nanalo ng Pro Duterte, including Bongo, number 1. Number 3 si Bato. Nakakahiya. Pero that's the reality. May sympathy vote din para sa Dutertens. But sa local, talo si Sunny Trillanes sa Caloocan, talo si Cynthia Villar sa running for Kong sa Las Piñas, kaya hindi talo si Coco Pimentel, First District sa Marikina, hindi sigurado na popular ka sa national, mananalo ka sa local. Iba yung dynamics ng local at national elections. Ang mahalaga ngayon, first, matulungan natin ang winners. Matupad nila lahat ng pinangako nilang serbisyo sa tao. And second, maghanda na tayo para sa 2028. Ngayon pa lang, huwag na tayo mag-decide na last minute, dapat nagbibuild na tayo ng coalition. Ang ganda-ganda ng showing ni Heidi Mendoza, COA commissioner dati. At ang pinaka-platform niya, honesty. Paano maayos yung budget para makasilbi ng bayan. Ang tingin ko, people like Heidi, dapat ngayon pa lang, binibuild up na natin para sa isa pang Senate run sa 2028. Pero ngayon pa lang, celebrate mo rin tayo. Panalo ni Joy, landslide. Belmonte, panalo ni Vico, landslide. Minimal budget. Hindi naman landslide pero panalo ni Mayor Magalong sa Baguio. Lahat silang tatlo, baka pwede rin mag-senador. Pero we need to put together the coalition. Pwede ba magsama ang Akbayan, ang LP, ang ML, ang Isang Bayan, ang Mayors for Good Governance, ang Kaya Natin, ang Clergy and Citizens for Good Governance, at pwede kayang magsama Magdalo at Makabayan Bloc. Yun, tingin ko malaking challenge, pero I think there will be takers among them. Kahit hindi natin makuha lahat, makumbinsa lang natin ang significant portion, we have a shot in 2028. Pero mahalaga yung performance natin for 3 years, 25 to 2028, and then building the alliance. Magandang prospects natin related sa protection ng sovereignty. The international situation is very hopeful. Even yung loko-lokong Trump is supporting protecting South China Sea para tuloy-tuloy yung navigational rights ng ibang bansa at maproteksyonan din natin both Taiwan and Philippine sovereign rights sa West Philippine Sea. Can we get together with other countries? Already, yung joint military exercises with the US, Japan, Australia, ongoing naman yon. Can we put together something with Taiwan?
something that includes India and Vietnam. I think the signs are hopeful, and we're moving in the right direction. We support President Marcos Jr.'s moves related to West Philippine Sea, and there is openness to collaboration on certain issues, even as we will be critical of the way the budget was designed for 2025. Maybe we can improve in 2028, but it means cooperating with Speaker Martin, Senate President Chis Escudero, and hopefully getting conviction of the impeached Vice President. So, ibang klase rin ang komentaryo ni Jerry Bulatao, ano? Talagang tiningnan na lahat eh, pati international, no? Kasi nga, pero by the way ho, balita lang kasi nga sabi ko kanina nag-ano po, General Assembly annual ang Galing Pook. So, na-re-elect. So, nag-election rin kami at may ano, isa sa napili pong ano, sa board for the next 3 years rin ng Galing Pook ay si Jerry Bulatao po na we have been working together for, oh my God, dekada-dekada sa tinatawag namin pong PLG, Participatory Local Governance. May gusto kang ihabol, Girlie? Wala na. Ating golden retriever. Kasi nga may aso po kaming gustong sumali ata sa Zoom natin. Anyway, after that po, moving forward, pinagsama natin silang dalawa na magkomentaryo for the future. As seniors, we have the advantage of a long view talaga, lahat ng karanasan natin. No? And ako, I've always promoted na we should not dismiss everything as a total failure. We need to learn from what has happened. What has worked, what has not worked. If it has not worked, what were the actual causes. And that one, I think, medyo mas-shorten natin yung learning ng mga young people if they will listen. And I'm happy that so many of them are prepared to listen. So, parang ang contribution natin as seniors is to provide that content, but let them, as they absorb what we're saying, let them express those lessons in their own terms. No, what now is the application of that? If something was not working, are they prepared to see that, well, not everything failed, but this is what we learned. And when we replicate, that's what we will avoid the mistakes and replicate the good results. And I'm 77 years old. But I don't think of my age. I don't think of my senior citizenship. Ang idea ko is, while there is life, there is mission. Think of something worthwhile doing because it helps others, because I can be productive, and because I can be happy. So working with others on nation building, working with others to help particular communities or to support Sally in her advocacy and actual help sa street families gives me joy. Siyempre parang in the big picture, my composting, my eco-bricking is almost not, it's a hobby. It keeps me busy, but it's productive. My involvement sa NGOs, likewise. Pero while there's life, there is mission. Sa paghahanap pa rin na paano makakatulong sa pagbubuo ng winning coalition for 2028. Paano makakatulong para itong 2025 to 2028 mapasulong natin ang agenda ng nation building. Oh, last word, last word. Last word. Wala kang last word. Pinakamahusay na, i-memes natin. Hindi naman. Sa akin, very hopeful din yung pagkapanalo ni Leo XIV. Ay, oo. Kasi Leo XIV, talagang kinuha niya si building on Leo XIII, Rerum Novarum, building on Pope Francis, his predecessor. Very hopeful ako na our church will push in the right direction. Pro-poor, pro-participation, and sana mapaglaban natin ang peace.
yung laban at peace parang may contradiction. Pero peace is not something that just falls from the skies. We have to work on it. We have to fight for it. Yeah. Okay, agad than amen, Sally. Yeah. Yeah. Actually, yeah, I'm very inspired with the selection of Leo the 14th, and your authority is earned by the service that you do, something like that. No, it's not the exact quote, but I hope that that sinks in, and that all of us will be working together towards a new Philippines, working together in nation building, can continue to contribute, because this cannot be done just by government. It cannot be done just by us. No, we need to be able to work with other agencies, other individuals, and other people sponsoring different programs. Collaboration. Especially with the youth. Yes, of course. Yan ang final thoughts. Ang rami pa, no? Pero malaking bagay sa collaboration, but especially with the youth, no? Laking bagay, no? So, girl, in our last 4 minutes or so, between honesty and hope. Now, before elections and after election, parang mas lumakas ang hope. Pero, we are reminded rin, sabi nga ni Sally, euphoria, honesty. Doc Eddie, maghanda na ngayon, hindi pwedeng biglaan yan, no? Build coalitions beyond our immediate, yung kahalagahan ng pakikipagkapwa, connection. Anong na-pick up po sa usapan ngayon? Iniisip ko, ang democracy natin, medyo bata pa, di ba? 47 years old kung hindi isasama yung Commonwealth. Ngayon, it takes another generation. Tayo, post-war generation, ikaw, war generation. Ang dami na nating napagdaanan at ang dami na rin nating natutuhan. So, palagay ko sa yaman ng mga marami nating naging karanasan, lagi nating tutungtungan yung foundation na may moral compass pa rin ang ating mga kababayan. Hindi tayo failed state, hindi katulad ng ibang nakikita natin ngayon na hirap na makabangon. So, marami pa rin tayong ipagwawagi at marami pa rin tayong ipagdiriwang. So, may maliban doon, I think yung particular angle, no, yung kabataan, pero in tribute to you, kababaihan. Yes. Mga leaders ng kababaihan. At Oo. pinagsama mo, kabataang kababaihan. Marami rin sa mga volunteerism. Pero, di, I think ho, yan ang mga angle na bago na namimiss kung puro datos-datos lang ang tinitingnan. I think pangalawa, talagang, siyempre mahalaga ang pera, mahalaga ang resources, people kailangan maghanap buhay, pero malaki pa ang sabihin nating balon o reservoir ng potential volunteerism ng mga tao. Lalo na, sa mga kampanya type. So, buhos yan, hindi naman forever. So, I wish you not underestimate Yan dapat ang gagawin volunteerism. ngayon ng PRRM. Kasi yan yung movement ng volunteerism. Volunteerism. Kaya ngayon magsisimula uli sa But of ganong course, konsepto. for that to happen, you must offer not only actual possibilities, but hope. And more important, yung nananawagan, you must lead by example. Kaya hindi simple manawagan ka, kundi they must have, paano? And can you show how you do it? No? Ngayon, meron kaming hihingi ng mga volunteerism din. Dahil sa darating na Mayo 28 o 26. 26, meron po tayong peace concert. Peace concert. Yung pangatlong expedition po, civilian-led and civilian-managed expedition ng mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea to say, atin ito'y binigay sa atin hindi lang ng Panginoon, kundi ng United Nations Convention on the Law of the Sea. This is the exclusive economic zone of the Philippines. May contention at may tendency
China and to some extent kuminsan ni-response, masyado nagiging militarized. Sabi namin, pasok tayo mga civilian. Kaya sabi namin, mag-peace concert tayo. Maliban sa magdadala pa rin ng tulong sa mga mangingisda, sa Coast Guard at iba pa. Pero may mensahe ng peace. At the good news is, may mga karatig bansa tayong tutulong at sasama sa concert. Kasama na ang Vietnam, may kaibigan tayo sa Japan, sabi na baka may kapag dumating, ewan natin po. Pero higit sa lahat, tayo mga Pilipino, our artists, our cultural workers. No? So, by that time, hopefully, nahimasmasan ng konti ang usapan at debate sa eleksyon. Kaya po, pagdasal po natin na maging matagumpay po sa Mayo 26 Hanggang 28. ang ating Concert on the Sea peace. for peace and solidarity. Makikita po nung iba sa inyong dumaraan sa EDSA, meron na tayo dong mga Billboard. posters at billboards. So dyan po nagtatapos ang ating episode sa Sabadong ito, Between Honesty and Hope, Before and After Elections. Dito po muling nagpapasalamat tayo sa Education Network Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement. Muli po, ako po si Edela Torre. At si Tita Girlie. Nagpapaalam, nagpapasalamat at nananalangin sana maging mapayapa at maginhawa ang inyong buhay ngayong weekend. Marami pong salamat. Bye-bye.